Hello mga kaiklabu! Ipakita ko na nga pala sa inyo kung paano nga ginawa tong coffee bun. At baka magustuhan mo, tara panoorin mo na. Para sa ating mga ingredients, meron nga ako ditong 220 ml warm milk, 3 tablespoon sugar, 1 tablespoon yeast, 60 grams unsalted butter, 1 large eggs, 3 cups all-purpose flour, 1/4 teaspoon salt. At after nga nyan, ilalagay ko nga to sa stand mixer. Again, kung wala naman kayong stand mixer, pwede rin naman ito manumanuhin. Medyo matagal nga lang. Ang kailangan kasi natin sa dough ay maging elastic at smooth kaagad siya. At na-notice ko nga na medyo parang kulang pa ng all-purpose flour yung aking dough dito. Kaya naglagay pa ako dito ng 1/2 cup na all-purpose flour. At manonotice mo naman talaga yung kapag kulang pa siya ng all-purpose flour, medyo mamasa-masa yung dough dito. Kapag gumagawa na nga kayo ng mga bread, manonotice nyo naman kapag kulang pa ng all-purpose flour yung inyong dough. Kasi dapat ang dough natin dito kapag naging elastic na siya, medyo firm na yung pag hinawakan mo. Kapag nanotice nyo na medyo basa pa siya, mag-add lang kayo ng kahit pa unti-unti na flour. At kapag nga nanotice nyo na maging elastic at smooth na nga yung ating dough, kunin lang natin to at i-transfer nga natin to sa ating mixing bowl. Yung mixing bowl, huwag niyong kalimutan na lagyan to ng konting oil para naman hindi dumikit yung ating dough dyan. Kapag nga na-transfer na natin yung ating dough dito sa ating mixing bowl, kailangan natin to masamasahin at i-form lang natin siya na parang nakabilog. Para naman kapag umalsa at tumubo na yung ating dough, maganda yung pagkaalsa niya. At para naman sa ating toppings, meron nga itong 60 grams unsalted butter, 1/4 cup na brown sugar. Itatoppings natin ito mamaya sa ating dough. Tapos naglagay rin ako dito ng 1 tablespoon coffee powder at 1 teaspoon na cocoa powder, 1 tablespoon hot water at 1 large egg. Kapag nga nailagay na natin yung ating mga ingredients, halu-haluin lang natin ito hanggang sa matunaw yung ating sugar at yung ating butter. At saka naman tayo maglalagay dito ng 2/3 cup na cake flour. Tapos, i-continue lang din natin ulit itong halu-haluin hanggang sa maging smooth yung ating mixture. Ito-transfer lang natin to sa ating piping bag na plastic. Tapos, ilalagay muna natin to sa refrigerator. At after 1 hour, nag-double size na nga yung ating dough. At tignan nyo naman, super smooth at ang lambot ng dough na to. Hinati-hati ko na nga dito yung dough. Tapos, yung size na gusto ko lang. At pagkatapos natin mahulba yung ating dough, i-rest ulit natin to ng another 1 hour para mag-double size yung ating dough ulit. Tapos, bago nga tayo maglagay ng itatoppings dito sa ating dough. Kapag nga naglalagay kayo ng pang-toppings natin dito, yung saktong dami lang, huwag masyadong marami. At pagdating naman sa pagbe-bake, binake ko nga pala ito ng 170 degrees Celsius. Mga 30 to 35 minutes din yung pag-bake ko dito. At depende nga yan, tinest ko nga kung medyo basa pa yata to. Kaya nga, binalik ko ulit siya sa oven at binake ko ng another 5 minutes. Tinadya ko talaga siyang hawakan para naman malaman ko kung dry na yung ating bread or luto na yung ating bread dito. At talaga naman na malalaman mo kapag luto na yung coffee bun kasi super bango niya. At ito na nga yung ating coffee bun. Sana may natutunan ka sa video ko ngayon. At kung nagustuhan mo nga yung video ko, paki-like and share naman. Or baka hindi ka pa nakapalo sa akin, ipalo mo na rin ako para lagi kang updated sa mga ginagawa kong videos. Salamat po sa panonood, sa uulitin. At ito na nga yung ating super yummy na coffee bun. Ang yummy naman ito. Guys, super lambot niya, promise. Hindi na nga ako naglagay dito ng butter para naman matry ko na kumain na plain lang.